Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, but no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who trust in Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen. It's the very thing God prepared for those who wait on Him.
seen or ears have heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, amazing, my God is amazing, awesome, wonderful, almighty is my God. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, 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 my God is amazing, awesome, awesome, wonderful, wonderful, almighty is my God. Amazing, 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 my God is amazing, awesome, awesome, wonderful, wonderful, almighty is my God. Almighty is my God. Almighty is my God. Good morning, Jesus! Is the God you're serving amazing? Mine is, mga kapatid. Mine. Thank you, Lord. Good Friday morning po sa ating lahat. Oo nga, dahan-dahan nga ako, baka hindi Friday. Nalito ako dahil kahapon, oo. Kaya akala ko Thursday ngayon mga kapatid. Kamusta naman po mga kapatid ang inyong gising? Sabi, great. Thank you, Lord. Amazing gising ba? Galing nung kay Bunga. Amazing gising. I hope your gising is amazing, mga kapatid. Tayo po'y mananalangin muna. Lord, maraming salamat again for this wonderful day na meron po kami. Maraming salamat din po, Lord, sa pananaw, sa buhay, na napakaganda ng buhay. Hindi po ito nakasalalay sa hawak naming pera, sa laki ng bahay na tinitirhan. Ito po ay nakabase, Lord, sa pag-ibig mo na tuwing umaga ay bago. Kaya maraming salamat po sa grasya na natanggap namin sa inyo. Sa lahat ng bagay, Lord, kayo po ang aming inaasahan at kami naman po ay hindi nabibigo. Kaya po laging napupuno ng puso namin ng pasasalamat dahil sa iyong kalinga. Kayo po, Lord, ang inaasahan po namin na mangunguna sa amin sa araw na ito, pupuno ng kapayapaan, kaligayahan, ng proteksyon, ng provision, ng pagmamahal mo, Lord, sa araw na ito. And in return, Lord, we will do our best by your grace to give glory to your name. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating series, kahapon ang tinalakay po ay nawala na ako Kahapon po ay pang-ilan na ba yun? What? Madami na, no? Not selfish or irritable ang kahapon. Ngayon maganda. Sa first 5 pa rin tayo, pero dito tayo sa love
does not keep a record of wrongs. At ang VOTD natin, syempre, yung pa rin po sa 1 Corinthians 13:13 na ang nakalagay, meanwhile, these three remain, faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Okay? At sa araw na ito, love does not keep a record of wrongs. Alam niyo po, tayo pong lahat, kung meron tayong magaling, dito sa bagay na ito. Magaling po tayong magtago ng record of wrongs. Lahat ng mga harsh thing na ginawa sa atin, lahat ng mga masasakit na sinabi sa atin, lahat ng injustices na na-experience natin dito sa mundo, tinatago natin yan, mga kapatid. Iniingatan natin yan. Yun po kasi ang dikta ng laman, ng mundo, at ng kasalanan. Ngayon po, bakit ba natin tinatago yun? Para pag kami nangyari, ipupull out mo lang yun. Tapos, gaganyanin mo sa harapan mo. And you will use them against the person who did it to you. Oo. Kasi ganyan tayo. Sa totoo lang, aminin po natin, mga kapatid, hindi ba, maski ngayon, na natatandaan natin ang word for word na sinabi sa atin ng mga kamag-anak natin na umapi sa atin noong bata tayo? Tama po ba ako o mali? Detalyadong mga pangyayari at word for word na salita na ginawa sa atin ay hindi natin nakakalimutan kahit na po sila ay nangyari noong unang panahon pa. Tinatago po natin yung listahan na yan because alam natin at some point, gaganti tayo. Tama. Bakit mo itatago yan kung wala kang balak na gamitin yan against the person na gumawa nito sa iyo? Or even worse, ang gusto natin, eto ginawa mo sa akin, eto ang gagawin ko sa iyo. We want to get even o kaya we want to go ahead doon sa tali na ginawa natin. Etong ginawa mo sa akin, ha? Eto ang gagawin ko sa iyo. Ganon. Diyan tayo magaling mga kapatid. At hindi lang po natin tinatago ang mga wrongs na ginawa ng ibang tao sa atin. Ang totoo po niyan, marami sa atin tinatago ang mga maling ginawa natin sa sarili natin. Hindi lang yung ginawa ng ibang tao, pati yung ginawa natin sa sarili natin. Kaya nga maraming mga tao, di ba, hindi mapatawad ang sarili. Kasi yung mga nagawa mong pagkakasala mismo ikaw, hindi mo makalimutan na tinatago mo yung mga records of wrongs. Ano naman kaya ang dahilan nito? Kung yung mga ibang tao, tinatago natin ang record ng mga ginawa nila sa atin to get even or to go ahead doon sa tali, ano naman ang purpose kung bakit yung mismong tayo ang gumawa ay tinatago pa natin? Kung nakakahiya, di sana wag na nating itago kasi nakakahiya Alam niyo po kung bakit we keep a record of this, yung mga ginawa natin. Kasi pag binalikan tayo ng consequences ng mga ginawa natin, pwede nating isisi sa Diyos na pinabayaan Kanya. O kaya pinarurusahan Kanya doon sa mga ginawa mo na kasalanan. Kaya po mga kapatid, wala pong buting ginawa itong keeping a record of wrongs. Sasabihin natin, ay, nako, madami kasi kong ginawa kaya ngayon pinarurusahan na ako ng Diyos. Yan po nag-ooperate ang natural man. Yung totoo lang, di ba? Kaya nga ang dami nating ginagawa rin naman po natin yan Tapos nalaman lang natin nung napunta tayo kay Lord na ang nakalagay pala sa 1 Corinthians 13, love does not keep a record of wrongs. So kung ikaw yung tao po na nagkikip ng mga maling ginawa ng lahat ng tao sa'yo o pati ng sarili mo, that is not love,
mga kapatid. Hindi po yan ang kahulugan ng pag-ibig. Ito po kasi yan, kung paano nagwo-work yan. Ang mga tao, sinasaktan tayo at sinasabihan tayo ng mga masasakit na bagay. Sinaktan nila tayo and they hurt us deeply. But always remember, the sad thing nga po about this is that we do the same to others. Kung ano yung ginawa sa atin, ginagawa din natin sa ibang tao. Kaya po natin tinatago yan, yung mga vivid details ng mga ginawa sa atin. Alam pa nga natin kung anong date doon. Diba? Papaano ginawa yun at sinabi sa atin? Anong date yun? Anong environment? Noong mga panahon na yun, umuulan-ulan pa nga eh. Alam mo, talagang vivid sa kaisipan natin yung mga ginawa. Alam niyo po kung bakit hindi magandang nagkikip ng records of wrong? Kasi po, ang revenge ay nag-uumpisa sa isip. Hindi po ito nangyari ng biglaan lamang. Ito po ay pinaplano. Kaya, kung ang mga maling ginawa sa atin ay nakatago po sa kaisipan natin, dyan din po magsisimula ang paghihigante. Dyan din po magsisimula ang pagpaplano kung papaano po ito gagawin. At dyan din po sa kaisipan natin, nagki-creep in ang resentment. Kaya po tayo sinabihan ng Biblia na do not keep a record of wrong because keeping a record of wrongs open the door for resentment, mga kapatid. Pansinin po ninyo, tuwing maaalala po ninyo ang ginawang kalokohan ng asawa ninyo, kung gumawa ng kalokohan ng asawa niyo nung nakaraan, hindi po ba ayos na kayo ngayon? Pero kapag ka naalala mo ang ginawa niya dati, magsisimula na naman kayong mag-away. Kaya yung asawa sasabihin, dati pa yan eh. Hindi mo pa ba ako pinapatawad dyan? Pinagsisihan ko na yan ah. Diba? Kasi, nag-open po yan ng door of resentment. Kaya pag naalala mo na naman yung ginawa sa'yo, magagalit ka na naman, magugulat na lang yung kasama mo sa bahay, bakit nagwawala ka naman? Kasi naalala mo na naman kung ano ang ginawa dati ng nagkasala sa'yo. Kaya nga po, sa Hebrews 12:15, nag-issue dito ng warning ang nagsulat nito, ang sabi, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Basahin kaya natin sa Tagalog to. Hebrews 12:15. Tignan natin mga kapatid ha. Hebrews 12:15. At hanapin natin sa Tagalog. Ang sabi po, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Huwag magtanim ng sama ng loob. Alam nyo, di ba lagi ko pong nasishare? Noon po kasing kami ay bata. There was a time na bata lang po kami noon na talagang maliliit pa. There was a time na naghiwalay ang parents ko panandalian. Maliit pa kami noon. Napunta po kami sa side ng father ko. At sa side ng father ko, sa musmus na isip namin, kami nung kapatid ko, si Winnie pa lang noon kaming dalawa, na itanim sa isip namin na inapi kami nung maliit kami. Kasi parang imbis na naglalaro kami, pinagtatrabaho kami, tsaka meron akong tiyahin na masungit talaga. Alam niyo po ba na
nung hanggang ngayon, tignan nyo, kinukwento ko lang sa inyo, alam ko pa na ako ang liit-liit ko, ang laki-laki ng bahay na pinuplorowax ko yung sahig. Tapos pagkatapos kong pakintabin, nagpupunas ako ng mga jealousy ng buong bahay. Maliit pa ako noon. Tapos, basta yung mga maliliit lang na bagay na itinanim ko sa nasabi ko, pagdating ng araw, makikita nyo rin yan. Ganon. Pero thank you Lord na lang, napunta ako kay Lord. Tapos nung nakita ko, napatunayan ko, napatunayan ko na kapag ka pala ikaw ay nasa Panginoon, yung sinabi mo noon, na balang araw gaganti ko sa inyo, pagkaharap mo, tunaw pala lahat yung mga sinabi mo. Thank you, Lord, sa Espiritu ng Diyos na nasa atin, na puro salita lang pala yun, pero pagkaharap mo na, awa ang iyong nararamdaman at nawawala yung sama ng loob na yun. Kaya po mga kapatid, hindi maganda ang nagtatago ng listahan ng lahat ng mga mali na ginawa sa atin ng mga tao. You know why? Ang resentment po ay hindi nakukontento na siya ay itinatago mo lamang. Hindi po papayag ang sama ng loob or resentment na nakatago lang sa puso natin. Hindi po. It wants to cause trouble. Kasi hindi siya titigil hanggat hindi ka nakakaganti. Kaya, gagawa ng aksyon yan. Ang resentment ay hindi papayag na nakatago lamang. Maski makakurot man lang yan, tuwang-tuwa na yan, sabi nga ni Pastor. Kaya minsan, di ba, wala mang physical kang ginawa, pero ang mga salita mo, kung nakakamatay ang salita, baka double murder na ang nagawa mo sa ibang tao. Hindi lang po nga lang physically, pero ibang klase po ang dila, mga kapatid. At kapag ka ang resentment ay hindi nyo po ginawan ng paraan, sa first onset pa lamang po niya, mga kapatid, iba-ibang klaseng evil thoughts ang mag-uunahan dyan sa kaisipan mo para makabuo ka ng pagganti sa mga tao na gumawa nito sa inyo. Kaya nga po, ang nangyayari, evil thoughts take control of your mind. Wala ka ng control. Kaya minsan, ayaw mo mang sabihin yung mga bagay na yon, lumalabas. Kasi nga ang resentment ay hindi nakukontento, natatahimik lang siya. May gagawin po yan, mga kapatid. Kaya nga po, kailangan mo siyang, hello? Ikaw ba yan? Sino ba yan? Kaya po, kailangan nyo pong isubmit agad yan sa Panginoon. Kasi po, ang mga evil acts towards others don't just happen. Hindi lang po yan basta nangyayari. Nag-uumpisa dito at pinaplano ng kaisipan hanggang sa hindi mo na kayang i-contain ng isip mo, kailangan na niyang gumawa ng aksyon. Sa isipan ng Diyos, however, there is no evil. Kasi He is love, mga kapatid. Kaya po sa James 1:14 ang sabi, God cannot be tempted with evil, nor does He tempt anyone with evil. Sabi niya, no, each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Okay? James 1:14. At pag binasa nyo sa 17, sabi doon, every good and every perfect gift comes from Him. Kasama po doon ang forgiveness of sin or forgiveness doon sa mga gumawa sa iyo ng hindi maganda. Even that, forgiveness for those who have offended you, even that is a gift that comes from above. Kay Lord lang po, kailan ba tayo natutong magpatawad, mga kapatid? Hindi ba nung na-experience din natin, napatawarin din tayo ng Diyos? Kaya nga po, ang isang tao na hindi nagpapatawad, baka hindi pa nakaranas ng pagpapatawad din ng Diyos. Because a forgiven person forgives. A forgiven person
forgives, mga kapatid. Kaya kung naka-experience ka na patawarin ka ng Diyos, ay makakapagpatawad ka pa rin. 1 John 2:12, ang sabi po rito, I wrote to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. On account of God's name. Kakaiba ang pagpapatawad na natanggap natin. Hindi on account of our name. Hindi tayo pinatawad dahil sa atin. Kung hindi tayo ay pinatawad dahil kay Jesucristo. Para walang magyabang. Hindi po ba? Para ma-extend mo rin ang the same grace extended to you, extend mo rin dun sa taong iba. Kasi ikaw nga pinatawad. Tapos ikaw ayaw mong magpatawad. So, hindi po yun, ha? Hindi yun pag-ibig. Sa 2 Corinthians 5:19, ang sabi rin po dito, did you know that you are a forgiven person? Baka nakakalimutan kasi natin minsan yan. That we are a forgiven person. Sabi nga ni Pastor, we are a flawed sinners, forgiven and saved by grace. Mga kapatid. So, 2 Corinthians 5:19. Did you know that you are a forgiven person in Christ? God reconciled you to Himself in Christ. He does not count your sins against you. Basahin ko nga ito sa Tagalog. 2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians 5:19. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Pag nilimot, sasabihin mo, Lord, gumawa ako sa'yo ng ganito. Ang sasabihin sa'yo ni Lord, kailan? Nung yung edad ko ganito, tapos ganito yung ginawa ko, sasabihin sa'yo ni Lord, hindi ko matandaan. Sana po ganyan tayo, no? Sana madali tayong makalimot sa mga kasalanan sa atin ng ibang tao. Kasi ang Diyos, pag pinaalala mo sa Kanya kung ano yung ginawa mo, sasabihin ni Lord, hindi ko na matandaan. Hindi ko maalala. Grabe naman tong 2 Corinthians 5:19 na to, no? Kaya kapag mga kapatid, dapat pagka sasabihin sa iyo nung sorry ha. Sabi, bakit? Kasi, di ba, nung last year, ganyan din ginawa ko sa'yo. Sana masabi rin natin, kailan yun? Di ko matandaan. Di ko na maalala. Oo, imbis na gano'n na sasabihin natin, paulit-ulit ka na lang. Di ba, nung nakaraan, ganyan din ang ginawa mo sa akin? Kung tayo kaya, ang sabihan ng Diyos na gano'n na, Lord, sorry ha, sasabihin ni, pang-ilan na ba yan? Ano kaya kung sabihan tayo ni Lord ng gano'n, no? Pang-ilan na ba yan? Paulit-ulit ka na. Di ba? Nung 1 linggo, yan din ang ginawa mo, tapos ngayon humingi ka na ng tawad dun sa same mistake na ginawa mo. Kung gano'n kaya, ang natatanggap natin kay Lord, palagay ko mahihiya na tayong humingi na ng tawad dahil paulit-ulit, no? Pero dahil alam natin na kapag hiningi natin ito ng tawad sa Diyos, ay pinatatawad niya tayo. At ang sabi rito sa 2 Corinthians 5:19 na hindi niya na maalala yung mga ginawa natin sa Kanya. Napakaganda, mga kapatid. Kasi whenever we sin, God is not resentful because He does not think evil. So, ang resentment ay evil. Si Lord, hindi niya maalala yung mga ginawa nating kasalanan because God is not evil. Hindi niya naaalala na. Hindi po siya nagre-record sa spreadsheet. Sino yung kumuha ng accounting dito? Hindi ba spreadsheet ang ginagamit sa accounting? Kasi yun, ang bond paper, ganito lang siya. Hanggang doon lang, may hangganan. Ang spreadsheet, mahaba. Maraming columns. Tama. Ang spreadsheet kasi, kaya nga spread siya, pwede mo siyang iganon kasi maraming columns. Ibig sabihin nun, marami kang paglilistahan ng mga mahabang yung tuloy-tuloy na utang. Tama ba ako? Halimbawa,
umutang yung isang tao. Anong date? Ganito, taon. Year 2021, 2022, 2023. Madaming columns yan, mga kapatid. Kahit na ilang taon na utang mo, pwedeng isulat doon. Pero ang Diyos ay hindi nagre-record sa spreadsheet. Kaya hindi niya maalala. At kapag sinabi mo sa kanya, wala naman sasabihin niya, kasi wala siyang spreadsheet. At kung meron man siya, blanco. Walang nakasulat na ginawa nating kasalanan sa kanya pag hiningi natin ng tawad. Oo. Pag, mga kapatid huwag nating kalimutan yon. Pag hiningi ng tawad. Okay? Oo, true repentance ang kailangan dyan. So, He does not keep a record of your wrongs. At hindi rin po niya iniisip yung mga bagay na ginawa mo kahapon at saka nung unang panahon. Why? Jesus died for all our sins once and for all. Namatay siya para sa mga kasalanan natin, mga kapatid. Kaya, He chooses to remember them no more. Hindi na niya iniisip. At yun ay good news para sa lahat sa atin because lahat po tayo ay nagkasala sa ating Panginoon. Ang sarap kaya po nun, di ba? Parang ikaw guilty ka dun sa mga ginawa mo, di ba? Tapos biglang sasabihin niya, hindi ko naaalala. Wala nakalista rito. Wala nakalista sa spreadsheet ko na ginawa ka. Ganda nun, mga kapatid. Talagang good news po yun. Kaya po, I implore every one of us na hayaan niyo po na ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin ang pumunit sa mga records na tinatago natin. Records of wrongs na ginawa sa atin ng ibang tao at yung record of wrongs na ginawa natin sa sarili natin. Patawarin niyo po yung ibang tao at patawarin din po natin ang ating sarili. Dahil yan po, simula nung hiningi mo ng tawad sa Panginoon, ay kinalimutan na ng Diyos. At ikaw po ay papuputiin niya mulit na parang niebe. Hindi na makikita ang mga blot na ginawa ng kasalanan sa atin. Kaya pag tinignan tayo ngayon ng ating Ama sa Langit, ang nakikita niya, yung anak niya na walang blemish. Malinis na malinis ka sa paningin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, linisin mo na rin ang iyong kaisipan at punitin mo na rin ang listahan ng lahat ng ginawang kasalanan sa iyo ng ibang tao. Dahil ang sabi po sa Psalm 133-4, if you, Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand? Wala. Kasi lahat tayo madami. But with you, there is forgiveness. Therefore, you are feared. Ang sabi po dito, mga kapatid. Alam niyo po kung ano ang perfect example sa Bible nitong love does not keep a record of wrongs? Luke 15. The parable of the prodigal son. Grabe! Ibang klase ang ginawa nung eldest son. Pero yung tatay, nung umuwi yung anak, sorry. Yung kapatid nung eldest son. Oo, yung prodigal son. Naiwan yung eldest son dun sa tatay. Yung ama, ang layo-layo pa. Hindi lang basta pinatawad pinaghanda pa siya. Pinapatay pa ang pinaka-the best na guya, tapos sinuotan ulit ng robe, ibinigay ulit yung singsing as if nothing happened. Ganon ang forgiveness na natanggap natin sa ating Panginoon. But sadly, maraming mga tao ang kamukha nung older son. They find it difficult to forgive sinners. Ang hirap nating magpatawad. Sa totoo lang, lahat tayo, hirap tayo pagdating dyan. Pero ang Diyos,
pag iniisip ko yung mga ginawa kong kasalanan na sumugat, every sin na ginagawa natin, sumusugat sa puso ng Diyos, mga kapatid. Kasi gusto niya tayo maging holy. Pero sa dami nung ginawa nating kasalanan, na bawat kasalanan ay sumusugat ulit sa Panginoon, baka yung pinanunood po nating The Passion of Christ, na ako po pinanunood ko yun, napapangiwi ako eh. Kasi yung mga sugat na bumubuka yung laman, tapos lumalaylay yung mga laman ni Kristo dahil dun sa mga hagupit. Sabi natin, galit na galit. Nung pinanonood niyo po yung Passion of Christ, hindi ba kayo nagagalit doon sa lumalatigo sa Kanya? Kahit nga palabas lang yun, nakakaramdam ako ng galit doon sa mga lumalatigo sa Kanya kasi lumalaylay na yung laman. And yet, ganon din tayo every time, mga kapatid, na tayo ay gumagawa ng kasalanan. Isa tayo dun sa mga lumalatay kay Kristo every time na gumawa tayo ng kasalanan. Hindi lang natin nare-realize, pero kung ano yung galit na nararamdaman mo dun sa gumawa dun kay Kristo, tayo rin naman gumagawa ng ganun sa Kanya. So isipin mo po, yung ganung klaseng sakit at sakit, tapos sasabihin niya sa'yo, sorry Lord tapos sasabihin niya sa'yo, di ko maalala eh. Di ko na wala naman eh. Gaganunin ka. Makakaiyak, mga kapatid. Kaya, gusto mo bang huwag kang maging kaisa doon sa mga humahagupit sa likod ni Lord at nakakasugat ulit sa Kanya? Patawad ka, mga kapatid. Tanggalin mo na yung mga record ng ginawa ng mga tao sa iyo. Sunugin mo na yun. Pabayaan mo ang pag-ibig ng Diyos ang pumunit doon. Para kapag ka nakaharap mo yung tao, sasabihin mo, o kaya pagkaharap mo siya, wala ka nang maramdaman. Bagkus maaawa ka pa. Para sa ganun, wag ka ring taniman ng ibang tao. Kasi hindi mo lang alam, ikaw rin nakakasakit ka ng ibang tao. Nakakagawa ka din ng kasalanan sa iba. Nagagalit din sila sa iyo. Sumasama din ang loob nila sa iyo. So, yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin din sa iba. Tapos kung gusto mong patawarin ka ng mga ibang tao, magpatawad ka din, kapatid. Tagal ka nang pinatawad ni Lord. I think it's about time for you to forgive also at punitin yang listahan mo ng lahat ng mga maraming ginawa sa iyo. Because it is you who is paying a heavy price kapag ka hindi mo pinunit ang mga listahan ng ginawa ng lahat ng tao sa iyo. Nakakakos po yan ng depression. Kaya minsan, sabi mo, ba't ganun? Ba't bigla na lang akong lumulungkot? Ba't bigla na lang akong umiyak? Ang resentment po ay nakakakos ng serious depression. Kaya minsan kung ano-ano ng value mang ininom mo, kung kani-kanino ka ng psychology, psychiatrist, ano bang mga doktor sa utak ang pinuntahan mo? Ha? Oo, mga shrink, di ba? Kung sino-sino na naubos na ang kayamanan mo, pero hindi na pa rin nawawala ang depression mo. Malamang, mga kapatid, dito tayo nagkulang. Ayaw nating aminin na meron tayong mga sama ng loob at resentment, mga kapatid. Open your heart to God and let Him operate you. At hayaan mo na ang Diyos, di ba? Yung lesson ni Pastor dati na kapag pinapasok mo ang Diyos sa bahay mo, buksan mo yung mga cabinet at mga baol. Baka may mga nangangamoy na dyan na kailangan ng linisin ni Lord. Para sa ganon, yung mga sakit-sakit sa katawan, alam niyo po ba na yung mga nakatago dyan at nakakakos ng virus, yan po ang nakakapagpasakit sa atin. Baka mamaya yung bahay ninyo, kaya lagi kayong may sakit, madumi. Maraming mga mababaho na nakatago, hindi ba? Ganon din po yan sa buhay natin. Open your mga cabinet. I-open nyo yung baol na nakalak pa nung panahon pa ni Mahoma. Nakalak dyan at kung ano-anong mga
Ewan ko kung sino si Mahoma. Naririnig ko lang yan doon sa mga matatanda. Panahon pa ni Mahoma yan. Sino nga ba si Mahoma? Mama Ched, sino si Mahoma? Sasabihin, panahon pa ni Mahoma yan. Ibig sabihin nun, di ba? Noong pa yan. Ipalinis natin. Buksan nyo yan, mga kapatid. Baka kaya namamaho ang bahay natin at di matanggal ang sakit natin. Maraming virus dahil madumi. Ganon din ang ating kaluluwa, ang ating soul being. Baka kaya hindi mawala ang sakit mo. Ang dami mong mga nakatago sa baol, mga kapatid. Palinis mo na yan. Ayaw mabawasan. Ayaw mabawasan. Nagpunta na po ba kayo sa isang bahay na punong-puno ng mga lalagyan at wala ng malakaran? Alam niyo po ba na sa Amerika, that is a brain disease? Hoarding is a brain illness kasi hindi mo naman ginagamit, nakatago. Si pastor nagagalit sa akin pag meron akong mga tinatagong container. Nakatambak. Sasabihin niya sa akin, anong gagawin mo dyan? Sasabihin ko, for future use. At yung future na yon na hindi naman dumating. Mga kapatid, nangangalakal sa loob ng bahay, kaya yung mga kasama sa bahay, wala nang malakaran. Mama, para saan ba ito? Wag mo pakialaman yan. Naalala ko si Lola Salud. Si Lola Salud, pag kumain kami, pinakain namin sa Jollibee, alam niyo ba yung styro na cup? Ayaw niyang Sabi niya, mahal ito, hindi ba? Ganun magsalita si Lola Salud. Tapos, hinuhugasan niya yung styro. For future use. Kaya po styro yun kasi disposable, mga kapatid. Ilang kutsara ang niya, ilang disposable na kutsara ang hinugasan nyo na po dyan. Kaya siya disposable kasi pag ginamit, meant to be, dispose. Kaya nga siya disposable. Baka mamaya, sana ang mga pag disposable, halimbawa, ang sama ng loob, pag naramdaman mo siya, dispose mo agad. Huwag mo siyang hugasan uli, tapos itatago mo. Tapos ang nangyayari, gagamitin mo siya ulit kapag ka nandiyan na naman tong taong to. Huwag na, mga kapatid, pahirapan tayo niyan. Kaya baka may mga sakit pa kayo na hanggang ngayon ay hindi gumagaling. Sabi nga po natin dito, usong-uso na ayaw nating naririnig, search your heart. Tapon mo na lahat yan. Itapon ang lahat ng mga kalakal dyan. So, bukas po, mga kapatid, meron tayong mga some ways para i-apply natin ang mga scriptural concept para madali po nating matanggal at itapon itong mga nakatambak sa puso at kaisipan natin para po tayo ay makalaya dito sa keeping a record of wrongs. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Sige, Beb, tapon mo na lahat. Itapon na lahat, okay? Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, kayo po ay mag-comment na ng game na. Oh, di ba? Matik na yon. Wag na tayong paalalahanan, mga kapatid. Meron din, oo. Pero, ayan na, nag-game na si Sister Judith Cruz. Pero bago ang lahat, syempre, batiin muna natin ang mga may birthday. Si Sister Lisa Pangilinan. Happy birthday, sa. Ayan. Oo. Okay. May turon ka? Hindi. Later on, may celebration tayong lahat. O, di ba? Imaginein mo, natama talaga sa birthday ni Sister Lisa. Sinadya ni Lord. Mahal ka talaga ni Lord, ha? Oo. Happy birthday din kay Sister Mitos. Magtibay ng ating tumalim. Alam nyo, si Sister Mitos ay pumunta pa sa dagat ngayon. Yes, why? Para malakas daw ang signal niya.
dahil game na daw siya, pwede daw bang pa-birthday sa kanya ay siya na ang mag-Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Di ba taas ng kuha ko? Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and then Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Hey guys, Zechariah, Malachi. Oh, gusto niya siya yung magganon. Ano yung Beb? No. Hindi, dalawa kasi ang ating tatawagan ngayon. Kasi birthday ni Sister Mito. So, birthday din ngayon ni Sister Flor Dava ng ating lipa. Sister Flor, wala nang nakakapagpa-facial kay Sister Flor ngayon. Happy birthday po, Sister Flor. Kamusta na po kayo? Si Sister Flor, mami ni Sister Cherise. Happy birthday din kay Brother Rafael Sotomango. Ha? Apo ni Sister Angie Sotomango. Okay, Sister Jam. Happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday din po kay Sister Catherine Fagutan pa, na anak ni Sister Elsa ng ating Paco, Elsa Chua. Okay? Habang kayo po ay nag-game na, tayo po ay magpapakita ulit ng isang bata na nagpadala ng video po niya. At Waljun ha, good job si Waljun kahapon. Palagi ko na memorize to ni Waljun nung Kong Hei Fa Choy. Kasi di ba yung Genesis, ganun ang tono niya, di ba? Pero pansinin ninyo, kinuha niya yung tono nung gitara niya pag ginaganyan niya. Oo, galing talaga yun si Waljun eh. Pero sa araw na ito, tignan naman po natin ang ating bata na nagpadala ng video po niya na nag-memorize din ng books of the Bible. Good morning po sa inyo. Ako po si Luis Michelle Virosilio. God bless po sa lahat niyo po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Thank you po. Ayan po si Nesha, na anak ni Sister Annette at si Brother Jojo Rosilio. Alam niyo, nakakatuwa yan. Nung pumunta kasi tayo, sabi ko, Nesha, ba't di ka sumasali doon sa Books of the Bible? Alam niyo kung anong sagot sa akin? Alam niyo, parang matanda yan pagkausap mo. Sabi niya, nakatutok po kasi ako masyado sa online class ko. Sabi niya sa akin, sabi ko, anong oras ba ang pasok mo? Ganun pala yun, pag tinanong mo,
Anong oras bang online class mo? Ginigising po ako ng 7 a.m. Tapos nung prepare po ako, tapos by 8 o'clock po, klase ko na po yun. O tapos, hanggang anong oras yun? Mga 10:30 lang naman po, tapos na. O tapos na pala ng 10:30. Tapos po, mga 11 po, kakain na po ako noon. Pagkatapos po noon, meron pa po akong tutoring. O sabi, edi ang dami niyang, sige. Sabi ko, anong oras matatapos ang lahat-lahat ng ginagawa mo? Mga 2 o'clock po, tapos na. Uy, naman pala eh. Sabi ko, meron ka palang time para mag-memorize. Sali ka ha. Alam niyo sagot sa akin? Doon po, live po. Gusto niya mag-live. Tapos alam niyo, sabi ko, bawal ka pa eh. Sabi ko, video na lang. Sige po, alam niyo bang kinabukasan? Yan, pinadala niya na agad yung video na yan. Kaya ang gagaling ng mga bata eh, no? Okay. Siyempre may lahat po ng mga bata na pinapakita natin dito ay meron na po kayong mga premyo. Na-mine ko na ang mga premyo nyo. At ipapadala po yan once na merong pupunta sa area po ninyo. Karamihan ng mga prizes dito ay nakuha na, hindi ba? Napadala na namin yung iba. Yung iba po, nakalimutan ni Brother Butch. Kaya si Brother Butch ang may kasalanan. Okay, tawagan na muna natin ngayon ang may birthday. Jan, pwede ba Jan? Oo, Sister Mitos ha. Ganito po ang mangyayari mga kapatid. Kayo pong lahat ay nakikita ng mga nanonood sa atin. Pero kayo po, ako lamang ang inyong makikita. Tama ba, Jam? Yan nga ang sabi ko, Jam. Hindi nila tayo makikita, pero sila kita natin. Inulit ni Jam. O sige, dahil birthday ngayon ni Sister Rosie Magtibay, ibigay na natin itong regalo sa kanya. Ay, Sister Rosie tuloy. Sister Mitos Magtibay. Sila ba ay sister-in-law? Magbiyanan? Magbiyanan pala sila. Okay. Ay, oo. Sister Mitos, wait lang. Paki-accept yung friend request ni Sister Jam. Sister Mitos, okay. Hindi, para lumabas siya sa kailangan friend siya ni Jam. Sister Mitos, paki-accept po ang friend request ni Sister Jam para po kayo po ay makita kaagad. Okay. Madami nang nag-game na ha. Oo. Thank you Lord naman po. Okay. Sa amin pong mga worker ay sa Monday, New Testament na. Pero kung kayo po ay natawag, mga kapatid, at gusto po ninyo na Old Testament ang i-recite nyo, it doesn't matter. Pwede pa rin po yun. Oo. Pag old and new, much better, mga kapatid. Kung kaya nyo na po yan. So, sa mga kapatiran po natin na sumasali, alam nyo po, nyo na yan, treasure nyo na po yan. Yung, mamaya na natin ba tawagan, Sister Mitos? Habang naghihintay tayo ng pag-accept ni Sister Mitos kay Sister Jam, pwede na po tayo ngayon na mag-game na. Alam niyo po, yung mga nasa abroad, sali naman kayo mga kapatid para makita rin po namin kayo. Kagaya ni na Sister Siling. Sister Siling, sali po kayo dito sa memorization. Si Sister Nida. Kahapon birthday ni BJ. Nabati natin si BJ, no? Pangatlo ng bati pala to kay BJ dahil binati rin siya nung Wednesday. Okay? Sige po, habang iniintay natin si Sister Rosie, nababasa ko si Sister Rosie. Manugang ko po si Mitos, ang sabi niya. Thank you, Lord. Welcome, Nisha. Nanonood si Nisha, Oo. Nisha, may klase ka, di ba? Okay. Thank you, Lord. Okay. Spin muna tayo habang iniintay natin si Sister Mitos. Okay, Jam. Spin the wheel. Sister Telma Mariano, Sister Judith Cruz, Sister Marisa Roraldo,
Sister Au de las Alas. Si Sister Olive din Sister Olive talagang fight. Sister Clang Rabang. Sister Josie Denaco. Sister Connie Manalad. Ayan, meron tayong abroad. Si Ninong Lito Santarinala. At si Sister Zenaida Nieto. Wow, madami sila. Thank you, Lord. Okay, Jam, spin na natin yan. Ayan. Si Sister Josie Denaco. Pambabae. Na taga DAP. Wala na siya sa DAP. Pero Sister Josie Denaco. Sige, Jam, tawagan natin Sister Josie. Sister Josie, abangan niyo po. Naghang ba tayo, Jam, o talagang hindi mo tinanggal? Ay, naghang na naman tayo, Jam. Wag mo nang anuhin yun. Wag mo nang gamitin yun. Okay. Cannot be muna yon kaya tayo naghahang pala. Ano ang... Jocelyn pala, no? Ayan. Online naman si Sister Josie. So, dito na po ulit. Dapat binibili niyo ako ng phone. Kasi from the start phone ko na. Okay, Sister Josie! Sister Josie. Ayan na, Sister Josie. Ano po? Good morning, Anong oras Sister. ba ako Good morning po. Ayan. Kamusta po kayo, Sister Josie? Online naman. Good morning po. Good morning, Sister Josie. Good morning po. Nakakakaba po. Ready na po ba kayo? Sige po. Try ko po. Mukhang ready, Sister Josie. O, sige po, Sister Josie, go! Tatry ko po. Sige po. Thank you, Lord. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Ezra, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, and Lamentations, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, and Haggai, Zechariah, Malachi, the 39 books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, and John. Acts, Romans, and 1st and 2nd Corinthians. Galatians, Ephesians, Colossians, Philippians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, and James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation, the 27 books of the New Testament. Thank you, Lord. Ang galing naman ni Sister Josie! Thank you, Lord. Oo, you are on top of the world today. Amen. Amen. Monda. Okay, dahil po dyan, Sister Josie, at napakaganda ng inyong tono, may dalawa po kayong regalo. Dahil old and new, kaya meron na po kayong sapatos, ay meron pa rin kayong bestida. Kaya, kailangan po mag-fellowship kayo rito ng Sunday. Oo. Ayan, Sister Josie, ito po ay nakapangalan sa inyo. At hahanapan natin ng way para maipadala sa ating kapatid. Pwede nating ipalalamove yung ganyan, di ba?
Mas maganda, Sister Josie, pumunta ka dito. Para maka-fellowship ka rin. Thank you, Lord po, Sister Josie. God bless po. Bye-bye. Apo. Ayan, ang ating kapatid na si Sister Josie Denaco. Okay. Ngayon naman po, dahil birthday niya, atin naman pong tawagan si Sister Mitos. Okay, ready ka na? I'm sure, kapatid? Oo, pumunta pa siya ng dagat. Sabi niya sa akin kagabi. Sister Mitos? Sister Mitos, kagabi lang kausap kita. Ala, Sister Mitos, huwag ka na dyan sa dagat. Walang signal. Ala, nag-drop ang call ko kay Sister Mitos. Sister Mitos? Wait lang, birthday niya ngayon eh. Hanap ka munang signal? Ala, walang signal, Sister Mitos. Sa next birthday mo daw ulit, Sister Mitos. Ay, wala talaga. Ayun na, ayun na. Ayan na. Ay. Ayan! Good morning! Happy birthday, Sister Mitos! Dagat. Oh, pumunta talaga siya sa dagat. Oh. Ayan daw ang dagat. Happy birthday, Sister Mito! Hello po! Oh. Para, Multi Family! Oh. Ayan ang dagat. Oh, pinapakita niya yung dagat. Thank you, Lord po! Hello! Oh, sige. Oh, sige, Sister Mitos. Alam ko ready ka na, kaya go. Sister Mitos, hinaan mo yung... Sister Mitos, hinaan mo yung yung cellphone mo. Hello? Ayan. Okay po. Okay. Sige, Sister Mitos, go. Okay na po? Okay na. Meron po akong -1. Oh, galing na. Sige. Okay na po? Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First Kings, and Second Kings, First Chronicle, Second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, John, and Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Amos, Obadiah, Jonah,
Agal seka rayas malak. Thank you, Lord. Ang galing na. Hallelujah. Praise God po. Thank you, Lord. Ang galing naman, Sister Mitos. Oo. Thank you, Lord. Ready ah. Okay. Congratulations. Okay. Happy birthday ulit. Papadala na lang yung regalo mo ha, Sister Mitos. Sister Mitos, pwede ba kami dyan sa beach dyan? Pwede ba kami dyan sa beach? Hindi, delayed lang. Opo. Narinig nyo yun? Grabe, narinig nyo yun? Ang layo-layo yun, narinig nyo yung opo, pwede po kayo. Sige. Sister Mitos, pupunta kami dyan. I-deliver namin ang regalo mo. Okay, God bless. Okay. Ayan po. O, diba? Nagplano na sila. Thank you, Lord. Okay. Sister Mitos, nang dahil dyan, may regalo ka. At i-deliver namin sa iyo personally. Ng 3 araw. Ang ganda ng beach. Pwede na pala tayo sa beach, ano? Thank you, Lord. Okay. Sa mahal na araw. Sige. Congratulations po sa lahat ng mga kapatiran natin. Ang galing nung kanya. At hindi niyo po na itatanong, si Sister Mitos po ay isa po sa mga song leader natin sa ating Kalo Fellowship. Oo, kaya thank you Sister Mitos. Glory to God. Okay, ngayon naman po, tignan naman natin ang ating memory. Nawawala na sa memory eh. Ang ating memory verse of the week ay makikita natin sa Romans 12 verse 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Romans 12:10. Thank you, Lord. Ngayon po para sa ating new song of the week, panoorin po natin ang Paglingap at susundan po yan, syempre, ng kwentong pag-ibig ng isa na naman po sa ating mga kapatiran. And this time, mga kapatid, abangan po ninyo. Kasi ang kwentong pag-ibig na ito ay direct from Korea. Annyeong! Kaya parang anong tawag doon? Korean novela ang kanilang love story. Kakaiba ito kasi magkaibang lahi. Kaya po mga kapatid, abangan nyo po yan. Heto na naman, namamanga sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nakukulang sa pagtawag
kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, O Panginoon, aking ihayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, O Panginoon, O Panginoon, sa'yo ang luwalhati. Good morning, Jesus. Ayan, no? Narito tayo ngayon at medyo naiiba yung ating interview kasi via Zoom. And at the same time, mga kapatid, mamaya makikita nyo dumudugo ang ilong ko kasi ang ating i-interviewin ay from a foreign country. And of course, we have a foreigner with us this morning. Together with his wife to give us a witness of God's beautiful working in their married life, no? And this morning we're going to talk about interracial marriage. So medyo unique, naiiba, no? Sir, pero bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Muli, Ama, ang papuri, luwalhati at pasalamat ay tanging sa iyo lamang. Samahan niyo po kami, lalo na po ang mag-asawa, na makapagbigay sila ng mga patotoo ng iyong kabutihan, ng iyong kapangyarihan at kagandahang loob sa kanila bilang mag-asawa. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu Santo. Manguna po kayo. Sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. We have a couple here who is now residing in Korea, right? In South Korea. And they were gracious enough to accept our invitation for an interview. They've been married for one and a half years, almost 2 years, but they've been together as sweetheart for at least 5 years. So we would like to explore more because many Filipinos actually are marrying foreigners. And there are some, unfortunately, who divorce because of the difficulty of two cultures clashing, no? Together. So I would like to introduce to you now the husband and wife. Para surprise, let them introduce themselves and you can greet your friends and families. Let's start with, of course, ladies first. Good morning po, mga kapatid! I'm back! Ako po si Sister F. Mercado. Anak po ako ni Sister Net Mercado at kapatid po ako nila Ate Jam, Essie, at saka si Ate Cory sa Japan. Hello po. At saka kay Daddy, Kuya RG. Hello po sa inyong lahat. At sa buong Comfy family at sa mga nanonood po nating mga kapatid. Good morning, Jesus po. Ako po ay nasa Korea ngayon. 6 years na po ako dito. Dati po, estudyante po ako dito. Tapos po, nung graduate po ako, nagtrabaho po ako sa computer gaming company. At pagkatapos po, kinasal po ako kay brother husband. At ngayon po ay wala po akong trabaho. Pero busy po ako hindi lang po sa pagiging misis kay brother husband, kundi pagiging YouTuber din po at volunteer din po ako sa pagsusulat ng mga articles tungkol sa Korea. Thank you, Lord. Okay, salamat. Joris? Hello, everyone. Maybe not many of you knows me. So my name is Joris, and I'm French, and I live in Korea for 4 years. And well,
as a French, I've been able to experience the Filipino culture, multiple times, and either like through directly there in the country or through Paola, and it, it's a bit different from what I used to, how I used to live in France. But living in Korea with Paola, which is not my wife, I'm very happy about it. It was it made me it made possible for me to really adapt myself to like new cultures and like all the differences you can encounter. And for my job here, so I'm doing software development, and I worked for the past 3 years as a software developer, mostly in the financial industry, and now I'm in the video game industry. So that's quite a big shift. And yeah, I also experienced some issue with work. Like work issue with Korean culture as well. So yeah, a lot of things to talk about when we come to cultural differences. Okay, we'll be discussing more of this in details. So let's get the ball rolling. Maybe para may konting kilig, no? What was this distinct characteristic of one another that attracted you to each other? One distinct quality of Ep and one distinct quality of Joris that really, tried to make, that gave you that courage to really work out the relationship until you got married. Who wants to answer it first? Well, we started dating, like, I would say it was pretty classic date. So we met, we met during a concert in her university, and then we decided to like. That's in Korea. In Korea. Yes. Okay. Apo. And we were attracted to each other because, well, we had fun that night first. Like it was the first time we met, but we had fun. We spent like a couple of hours together, and we decided to date. Was it a love at first sight? Hindi po. Okay. So what is this quality in her that eventually you discovered that you really found her very, very attractive to you? One quality that that stood out among the other good qualities. Well, she was very kind to me. The first time we dated, it was because I was looking for some of my friends, and she accepted to help me, to guide me. And okay. I thought it was nice from her. So okay, that's typical Filipino hospitality. Okay. How about Ep? Ano yung nakita mo sa kanya talaga na tumatak? Ano po, nung una po hindi po siya kasi yung type ko. Alam po niya yun. Alam niya, okay. Opo. Siguro po matagal-tagal din po. Nung nakilala ko po talaga yung pagkatao niya. Same din po, yung kindness po niya tsaka yung pagiging encouraging. So you have a kindred spirit, huh? Both of you find each other a kind spirit in each and every one of you. Okay, that's good, no? And the thing is, prior to the marriage, was there some apprehensions about, you'll now come together, you have to stay in one room. What are some of those fears or apprehensions, if there are any? For me po, Minister Ernie, wala po kasi po may word po ako. Ano yung word mo? John 1:16 po. Out of His fullness, we have all received grace upon grace. Kaya po yung assurance and confidence po na siya po talaga yung pinagkaloob ni God sa akin. Andun po talaga kasi siya nga po yung grace na, yung greater grace na pinagkaloob po sa akin ni God.
So tinanong mo, you asked the Lord for a word specifically related to him, whether he's the right man, and he gave you John 1:16. Okay. How about Joris? Not any apprehension po. We dated for a long time before we got married. And we had to go through long distance relationship for almost 2 years. So I was in France and she was in Korea. And even though it was really hard because of the lack of connections, especially with the time difference, which was very bad, we went through this. So I was not really concerned about anything when we decided to get because married. of the long engagement, at least. They have 4 years at least. How were you able to come up with a good relationship during the time when you're separated from one another? Normally, long distance relationship for many people don't work, and for a good reason. Huh? But in your case, what did you do to make sure that you get connected in spite of the fact that physically you're separated from one another? Anyone. Go. Well, we kind of had our daily routine. So every day we were almost calling at the same time. When I was in France, I knew at what time she was waking up to go to work. So I was waiting for her to wake up so I could go to sleep. And then we had like 1 hour before she goes to work to talk and discuss about our day. And then when she was coming back from work, I was about So like we had our daily calendar. So we were we didn't have this physical connection, but we had the spiritual and mental connection every day. Okay. And so I think that's how we managed it. Yeah. Ano po, yun nga po, tulad po nung sabi niya, importante po talaga, Minister Ernie, yung communication. Kasi po, na-build na po namin yung trust namin sa isa't isa bago po siya umuwi ng France. How did you do it? How did you build the trust for one another, to one another? How were you able to build the trust? What made you realize that you have that confidence that this is the right guy and he's a faithful guy and I can trust him even I'm not there to be with him? Kasi po, lumaki po ako, nakita ko po yung parents ko, sila po yung first and last. Ganun din po kasi yung gusto ko, yung prayer ko po. Sabi ko po, Lord, gusto ko rin po ng first and last. Kaya po, nung binigay niya sa akin si Joris, di ba po, Minister Ernie, naalala din po, may naliligaw po sa akin. Kapag may naliligaw po sa akin, dinadala ko po sila lagi sa bahay at saka sa church. Kasi po, ayoko po na yung part ko lang yung makilala nila, kundi yung ibang parts and areas ng buhay ko. So, kaya po, ang prayer ko po lagi kay Lord, gusto ko po, first and last, kung hindi po siya yung lalaking pinagkaloob niyo sa akin, tanggalin niyo na po, alisin niyo na po sa buhay ko. Ganun po yung prayer ko. Kaya po, meron po akong confident and trust sa kanya na siya na po talaga, yung pinagkaloob ni God. First, you have the word. Second, you saw him. You let him see who you are and your family. And you got a very good reception from that. And I guess one of these things is you have that peace in your heart while you're going through this process. Okay. Some challenges that you went through as far as your adjustment is concerned. I mentioned this earlier. The cultural side, the cultural differences. Joris, did you have any problem with the Filipino time? Is she punctual? Is she always late? Well, she was very late on her first date. So how were you able to adjust to that, knowing that Frenchmen are always punctual? Are you saying that? When a Frenchman says, I will come at this time, he comes, or is it just like the Filipino time? I think even French people do that, but not that
late. I mean, Same. we're talking about like 2 hours late, something like this. So no problem. Yeah, we already had like little time for our first date because we were still students, so we had curfews at that time. So yeah, that was not a great impression. In my defense po, naligaw po ako noon. I got lost. But most of the time, ano ang expectation nila as far as punctuality is concerned? I mean, as a whole. Sa una po, yun nga po, lagi po akong late. Kahit po sa school, sa university, late na po talaga ako palagi. Kilala po ako ng mga professors at ng mga kaklase ko pong late student. Pero po, nakaka-adapt naman po siya kagad sa pagiging late ko. Pero at the same time, as we grow in our relationship, syempre po, on time na po ako. O nasa Korea ka na. How about finances? What arrangement? You don't have to give us the gory details, but more or less a general idea of your finances and how you go about it. No? Maybe. Well, at the beginning, I was pretty much taking care of everything because that's usually what we do in France. Usually the men take care of the finances. Finance. But like she talked to me that she wanted to, get involved in this, and because that's also, part of that's part of Christianity as well. So first, it was a bit difficult to accept that because, yeah, that's like cultural thing in France. But now we like pretty much do everything together. So like if we have to make some big expenses, like if we need to decide, for example, when we travel, which hotel we will take, for example, we always talk through it together, and we usually take the decisions together. But she wants to do more, so the more she wants to do, the more open I am with it. I don't think it should be like a source of problem or fight. As soon as this includes the household expenses, the daily, the Opo. monthly bills and everything. Opo. Okay. Even though most of the house income comes through my work right now, I really don't mind us sharing all the decisions because Okay. I think it's Very- healthy for the relationship. Very democratic. Your take, Ep. Pa? Your take. How about you? Ayun nga po, nung una, hinahayaan ko lang po siya siya po yung mag-manage ng finances during the beginning of our marriage. Pero nung nabasa ko po kasi yung sa Proverbs 31, yung pagiging virtuous and noble wife. So yun po, nagkaroon po kami ng talk, ng conversation about it. Tapos yung leading po ng Holy Spirit nandoon. Kaya po, ngayon, after po nung conversation namin na yun, hinayaan niyo na po ako mag-manage ng finances, pero with His assistance pa din po. Oh, because sabi nga niya, among Frenchmen, normally it's the man who handles the finances. But thank God for that. Do you pray together? Do you always, when you do these things, you always pray together? Okay, let's go to value system. Iba ang Filipinos have different values, no? And a lot of these are very conservative. The Frenchman, I'm sure, is more liberated in many aspects. How did this value system affect you as husband and wife? Hindi po, it wasn't really affected kasi po we have the respect for each other's culture and value. Kaya po lagi po kaming nag-uusap tungkol sa values and system. Pero kasi po Minister Ernie, dito po kami sa Korea nakatira. So more on Korean culture po yung ina-adapt namin. Pero yung mga can you just give one example para mas clear?
yung personal values niya as a person, as a Frenchman, at saka ikaw, na nagkaroon kayo ng konting differences? Ano ba? Siguro po nung nagde-date pa lang po kami ni Mr. Sige, Ernie. sige. Kasi po party guy po si Joris. Before, may vices po siya. Okay. Pero nung nakilala po niya ako, hindi ko naman po sinabing, oy, tigil mo yan. Siya po yung mismong tumigil. How did you do it? How did you look at the situation at that time na hindi mo kailangan siya tigilan? At that time po, nakikita ko naman po na may potential na baka po siya yung pinagkaloob ni God. Pero at the same time po kasi, nung panahong yon, nakafocus po ako sa studies ko kasi po scholar po ako dito sa Korea. Pero nung siya po yung mismong nag-stop na mag-smoke at saka uminom, nakita ko po yung seriousness and committed po siya sa akin kahit hindi pa po kami. So, nandun po yung potential talaga na pag naging kami, magugustuhan ko yung ganong attribute niya. Kasi meron siyang discipline and respect. Hindi lang po sa akin, kundi sa sarili din po niya. So even before you became sweethearts, he was already making all this effort. And I'm very sure he's consistent until now. Opo. And Mr. Ernie, nung nagde-date pa lang din po kami, magkabilang university po kami noon. Doon po siya sa kabilang dulo, tapos ako po sa kabilang dulo. Malayo yon. Opo. Pero lagi po siya consistent na nagpupunta sa university ko po. Haba ng hair. Joris, I'd like to ask you this question. What made you decide that she's the one? Well, that was more like a process. And you know, like in the movies, usually you see like the stories where people start dating, and then like one day there is this thing that happened, and then the guy decide that it's the one. But personally, it was more like something that we build up over time. So like, for example, like she explained, there was a lot of efforts that we did a lot of efforts on both ends. And then by doing this like every day or every week, like seeing each other as much as we can, even though we were far, and communicating and sharing different experiences together, we built something that at some points when you look back, you don't really realize what you got, because it's already like a really strong relationship. And like maybe one day, like maybe yesterday, someone will ask you like, would you get married with this woman? And maybe this day you're like, maybe, why not? And then like 1 week after, another person asks you the same question, and your answer is different. You're like, yes, definitely, I would marry this woman. Okay. But you don't really realize it, I think, until the day where you decide to propose. Okay. Is her being a Christian played a major role in your relationship? I'm asking both of you this question. Her being a committed Christian, I'm sure you are a committed Christian as well, but she has her ways which is very distinct, no? That she would bring everything before God. Did this play a major role in your relationship right now? Maybe I'll start with Ep. Opo naman po, syempre, Minister Ernie. Paano mo siya nai-influence lalo doon sa Christian lifestyle? Opo. Nung simula pa lang po, in the beginning, sinabi ko na po sa kanya yung tungkol sa religion ko po, yung beliefs ko, na si God ang laging uunahin, saka siya yung foundation ng relationship namin. Even before na nagde-date pa lang po kami, I was very open to him, and dinadala ko din po siya sa Christian church na ina-attendan ko po dito sa Korea that time.
nung wala pa pong pandemic. At saka ano po, tulad nga po ng sabi nila Ate Nins, talagang yung even in minor decisions, kailangan laging kumonsult kay God, laging may word. At the earlier stage, was he already receptive to the whole new lifestyle that you were introducing to him? At the beginning po, opo. Pero nung bandang nasa kalagitnaan na po, kinausap niya po ako tungkol I'm sorry? doon. Kinausap niya po ako in the middle of our relationship na ayaw na po niyang sumama sa akin magsimba kasi ginagawa lang daw po niya yun para ma-impress po ako. At least you were honest enough, no? You're doing it. And then what happened? Nag-pray po ako pinag-pray ko po kay God. So, hindi ko po siya pinilit that time. Pero tuloy-tuloy po yung personality ko po as a Christian na pinapakita ko po sa kanya through words and actions na lagi po ako nagpipray, lagi po ako nag-worship, ganyan. Na nakikita naman po niya kahit video call lang din po kami sa Skype, nung LDR din po kami, na at some point, kasi po, paminsan, imbis na pinupush po natin sila closer to God, napupush away po natin sila. Kasi pinipilit po natin eh. Pero si God lang po yung may power para baguhin yung taong yun. So ayun po. was there a change after that? Opo. Is he now a regular? You don't have services right now, no, because of the pandemic, no? Okay. So, Juris, was that a major change in your life when you come into this kind of lifestyle? Can you talk a little bit more of that? Yes. So in France, religion is something more private, and it's a bit more old school as well. Okay. Yeah, it's more like the kind of middle age style Catholicism. So yeah, it was like quite a big change when she started sharing more about Christianity, and when we were going to church together, like it was just completely different from France. But I had some trouble with it. It was not like very easy because that's something very new. So I have to be more open and open my heart and share more about pretty much everything. So yeah, it was something I had to adjust to, but it was also good for me, I think, because before I was more like a solitary minded person. I like to stay alone, and I don't enjoy too much going out and this kind of thing. But then I think by going to church and talking about Christianity and religion, I think it made me more open and more welcoming to other people as well. So yeah, definitely it changed me. So it was a very positive thing for you, huh? Okay. What particular part of your married life right now, which we may consider as a work in progress? Whatever you may. So when I say a work in progress, it means that there's some pressure, whatever you can share. Sa akin po, in my part, my anger issues po. My anger management po, Mr. Ernie. Even though patient po siya with me, paminsan na-take advantage ko po yun. Kasi po, alam niyo naman po kapag tinotoyo po kami mga babae. So, paminsan po, kapag nagagalit po ako sa kanya or pag umiiyak po ako, hindi ko po siya kinakausap. Kasi po, ang feeling ko po, ayoko pong magsalita ng masakit na makakasakit sa kanya. So parang feeling ko po mas pinoprotect ko siya na silent lang po ako kapag galit.
Pero mali po pala yun kasi mas nasasaktan po siya kapag hindi po ako open sa kanya. Na Correct. sinasabi ko po kung ano yung problema or something. So, yun po yung inaayos po po namin ngayon. Work in progress pa rin po. Okay. Very Asian, by the way, Joris. That's very Asian. Most Asian couples are like that. We rather keep it to ourselves. And it's just a matter of, you should know what I should be feeling. I don't have to explain it. That's how we are, which is actually the opposite of the Westerners, Frenchmen, no? That you would rather. Your take on this? Yeah, well, yeah, there's some communication issues. In your case, what do you think is an issue that you should need to resolve or work on? So for me, like I said just before, I like to spend time alone and do my things. So sometimes I get a bit annoyed and I feel like sometimes I'm wasting my time when we try to do, like when she wants to do something that I don't really like. Sometimes it's annoying me. But So you tell her. You tell her when you're annoyed. You tell her out front that you're irritated. well, that's the thing. Not always. So because marriage is also about committing to the other person. So Yes. even sometimes if you don't like to do, if you don't like to share some activities, I think it's still important to do it, to show that you love the other one and that you want to spend time and together and to understand like more about the other person. But yeah, when it's getting too much, it's annoying. Okay. Yeah, I'm not always honest about it. So I You're get angry. you're not alone. Okay, a lot of couples go through this, and it's just a matter of, as you mentioned, it's more of communication. And I guess bottom line is how you really treat each other, and you mentioned respect for one another. My God, it's almost time, and we have so much more to talk about. But anyway, I'm giving the couple maybe 30 seconds to 1 minute for each of you to give some, would I call it tips or some advice for someone who might want to go into interracial marriage or get into a relationship with someone from another country. Let's start with Joris first. Well, I would say there is no like magical recipe to make this work, and I think it's not like being in an interracial relationship is not really the major focus point. I would say it's not really like a big problem if you stay open-minded and you keep communicating with each other and always tell the truth and try to understand your partner. And I think it's also very important to try to go inside the other person's culture, so you can have a different point of view, and you will probably understand more why things are this way and not the other way. Okay. So yeah, but very Thank you. open-minded and communicating a lot, I think is more important. Ayan, kausapin mo ngayon ang mga dalagang Pilipina na gusto magkaroon ng foreign. Minsan akala nila ang dali-dali no? So, what would you like to tell them? Hindi po talaga madali. Pero kailangan po talagang ipagdasal po muna at hingi po tayo ng word. Hindi po porket pogi naman ito or uy, puti or foreigner. Kailangan lagi pong may word kay Lord. At saka po, wag niyo pong madaliin ang pag-ibig kasi it's worth the wait po talaga. Kaya nga po sabi sa Isaiah 60:22, when the time is right, I will make it happen, says the Lord. And Ecclesiastes 3:11, He has made beautiful everything in His time. Amen. I say amen to that.
And being the head of the family, I will ask Joris to close us in prayer. Joris? Lord Jesus, all glory and honor to you. We would like to thank you for the time you offered us today to be able to share our experience and hopefully be helpful to other people. And we would like to pray for everyone to stay safe and please protect them during this pandemic. And we pray that this pandemic will be over as soon as possible so we can get together again and get to know each other. And hopefully we can come back to the Philippines and really share more about everything and share more about our love. And yeah, I really want to know all of you. So yeah, thank you, Lord, for this time. And in Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Napanood po natin kung papaanong wala pong hahadlang kahit na magkaiba kayo ng bansa kapag ang Diyos ang nanguna sa buhay ninyong mag-asawa. Every marriage has its own challenges, no? Wala kahit pa marriage made in heaven yan. Talagang may mga pinagdaraanan. The good thing is Christ being the center of the life of the couple will always bring victory as He has promised to us. So muli po, maraming salamat. Natapos na naman ang isang yugto sa kwento ng pag-ibig. And thank you very much, Joris. Thank you very much, Eb. I hope to see you again. No? That this won't be the first and not the last, by the way. So let's say goodbye to everybody. Sige po, maraming salamat. See you again. God bless everybody. Thank you. God bless po. Thank you. 2 Timothy 2:2